Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Awitan natin siya, purihin natin siya. Sambahin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Hallelujah, Lord! Sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Tunay nga po, Diyos, sa dakila at kahanga-hanga ka po sa amin pong mga buhay. O Diyos, dakila ka, kahanga-hanga kang talaga. Tunay na ligaya sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, Diyos, dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Walahin po natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Oh, Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwal, hatian ay sa'yo. Sa'yo. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Tunay nga po ang aming dalangin, Panginoon, sa mga buhay namin. Patuloy, O Diyos, na Ikaw po ang maghari. Mga kapatid, gawin po natin panalangin ang awitin na ito sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa
kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakilang kailanman, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila ang ngalan mo ay kalig. Sige kapatid, sabi mo sa Panginoon, ang awitin na ito, sabi mo panalangin sa Panginoon. Oh Diyos, dalangin ko. Minsan pa kapatid, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, o Diyos. Yes, so yes,
I need you more than yesterday. I need you more, and more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. And more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, and more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, yes, oh God, more than yesterday. I need you more, and more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Come on. I need you more than yesterday. I need you more, so much more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Come sing it with me. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise to Jesus. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh, to you alone, the highest praise. Oh, yes, oh God, sa'yo lamang ang papuri. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything. I need you more. Once again, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything. I need you more. Oh, yes, oh God, we need more of you. Oh, come on, church. Let's give him the best worship. Huwag mong pigilan ang iyong sarili. Oh, yes, oh God, Holy Spirit. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, yes.
sing this part again. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. For the last time, church, come on. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh Lord, you deserve the highest praise, all the glory and honor. Oh Jesus, all belongs to you. Lahat ng papuri at pagsamba sa'yo lamang, Jesus. Yes, oh God. Sige kapatid, let's take this moment to really give Him back the best worship, the best thanksgiving. Hayaan mong magmula sa iyong labi minsan pa ang pasasalamat. Oh, yes, oh God. We thank you for your goodness. We thank you for your greatness in our lives. Thank you for all the things that you have done. That's why kami po ay patuloy na magkakaroon ng pusong mapagpasalamat, giving you all the best worship that we can. Nawa, O Lord, sa umagang ito, you are glorified in our worship. Natanyag po minsan pa ang iyong pangalan sa dakong ito, maging sa aming mga buhay. Salamat po sa minsan pang pagbibigay sa amin ng pagkakataon na purihin ka, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Sa iyo po ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Po. Okay, tinutuloy po natin the message that we have this series this month ay yung po tinatawag nating investment in my life. Of course, kailangan alam natin the best investment that we really have na meron tayo dapat sa ating buhay so that the best investment ay ito rin yung lumitaw sa ating buhay. So, bakit kailangan mo ng good investment? Of course. Well, as we learn in the Bible, no, ay makikita natin in Galatians chapter 6 verse 7. Sabi niya dyan, this is the main verse that we're tinatalakay po natin. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang inihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Well, definitely, kung anuman ang ating pwedeng ilagay sa mga buhay natin, yun din ang magiging buhay natin. Well, the ultimate, last time po, last Sunday, the ultimate good investment meron tayo from the Lord na inilagay ng Diyos sa atin is the Lord Jesus Christ. Lahat po ng may Panginoon sa buhay, ang pangalan na Jesus, say Amen. So sa Kanya nagsisimula lahat ng magagandang investment na pwede mong tanggapin. Okay? Without Jesus, you will never appreciate anything in this world. They are just props. But kung gusto po nating ma-appreciate ang maraming bagay dito sa mundong ito, of course, kailangan yung presensya ng Diyos, meron tayo, higit sa lahat. So, aanin ko ang pera, pero maganda po, may pera ka, may Kristo ka. And that is the ultimate truth. Kaya, sa umagang ito, the investment in God's presence, yan po ang ating tatalakayin. Tayo po ba talaga ay nag-i-invest ng presensya ng Diyos sa buhay natin? Kanina magaganda yung ating inawit, I need you more, tapos come Holy Spirit. Ibig sabihin, these are the words that we're in. We are inviting God, more of His presence, more of His being in our being. So that's why, maglaan ng panahon sa presensya ng Diyos. Well, there's no greater spiritual reward than being replenished and refreshed by God's presence. Sa Tagalog, wala na pong higat ni spiritual na gantimpala kung hindi ang mapalakas ka at manariwa sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Wala na pong ibang maganda sa tao. Yun lang. The absolute and the highest beauty that person may have in his life is the presence of God. Kaya ang sabi po sa Psalm 84 verse 10,
Ang isang araw sa inyong templo, ang sabi po ni David, ay higit na mabuti kaysa 1,000 araw sa ibang lugar. See, this is the beauty, sabi niya. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa 1,000 araw sa ibang lugar. Kaya kayo po ngayon ay nasa templong ito, this is the good time, this is the good thing na we are experiencing. Well, of course, isa pang parang parable statement that in this song that had been sung by David, pero ito po ay isang karanasan niya. Dahil tuwing nasa templo siya, ay nararanasan niyang igit na napapabuti ang kanyang buhay sa presensya ng Diyos. And at the same time, kung po tayo ay pumupunta sa templong ganito and we are experiencing the presence of God, definitely ay napapabuti ang ating mga buhay. That's why, i-compare it, sabi niya, ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa 1,000 araw sa ibang lugar. Ang mahirap lang po yung pa-absent ka sa templo. Hindi po ba? Well, that's a good thing. That's why David, kung siya tatanungin, ayaw niya mag-absent. So, ang paggugol ng oras sa presensya ng Diyos ay kadalasang nilalarawan bilang sadyang nakatuon ang iyong isip, puso at espiritu sa Diyos upang mas malalim na kumonekta ka sa Kanya. So ito po ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aksyon, ngunit tungkol sa paghahanay sa iyong sarili sa spiritual na paraan upang maranasan ang pagiging malapit, kapayapaan at patnubay ng Diyos. May I tell you this statement? Wala po talagang ibang pinakamahinam sa buhay ng tao, kundi ang presensya ng Diyos. Lahat ng niwala daw say Amen. Kaya ang mga tao mula sa maraming Kristiyanong tradisyon at iba pang mga pananampalataya ay naghahanap ng presensya ng Diyos. Kaya marami po nagpupunta sa templo. Nag-iiba-iba ng mga rituals because they were seeking. Still they are seeking. No, and they will seek the presence of God para sa lakas, ginhawa, direksyon o simpleng relasyon. Sa Psalm 139 verse 7, sabi niya dito, look at this. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? In fact, this is a truth that God is, hindi siya nag-absent. Totoo po yun. Ang sabi niya sa verse 8, kung pupunta ako sa langit ay naroon kayo, at kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, naroon din kayo. And this is the truth of the presence of God, that God is everywhere. In verse 9, at kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar, sa kanluran, kaya kahit sa anong bansa, nandiyon po ang Diyos. Verse 10, kayo ay naroon din upang ako'y patnubayan at tulungan. Well, sa madalit salita, in learning all these verses, that God is just one prayer away kung titingnan mo. Because His presence is always. Sabi ko, kailan ba mag-a-absent ang Diyos? Kaya lang ikaw lang ang pala absent sa Diyos. But God will never make Himself and He will never be an absent God sa ating mga buhay. Lahat ng niwala do say Amen. Kailanman po hindi mag-a-absent ang Diyos sa mga buhay natin. Kaya lang, paano nga ba ang mga paraan, paano gumugol ng oras sa presensya ng Diyos at ma-invest ito sa ating mga buhay? Ano-ano yung mga paraan na that the presence of God, kasi open provision po yan. When I say open provision, that the Lord is, hindi niya po ipagdadamot. May I say this and I strike this statement. Ang Diyos ay hindi niya po ipinagdadamot ang kanyang presensya. That's why He make His presence always present everywhere. Anytime. Anyhow. Ano man nangyayari. That's why God make Himself like that. Sa katotohanan, hindi niya ipagdadamot ang kanyang presensya. That's why this is a day, Father's Day. We are celebrating Lord's Day and God's Day. Because we called God our Father. Di po ba? So that's why isang mabuting ama na kailanman na hindi niya pinagdadamot ang kanyang sarili. That's why He makes, ibig sabihin, ang kanyang katangian, isa sa napakagandang katangian niya, He is an omnipresent God. A God that will never be absent anytime and anywhere and anyhow. Hindi siya mag-a-absent. Kaya lang, meron pong procedure that we can really experience God and having much more from Him in our life. Paano nga ba? Kasi minsan maraming tao hindi niya alam how to really increase the presence of God in his life. This is an open provision. This is a free blessings. Kaya lang itong free blessings na to, hindi alam gawin ng tao. Okay, tuturuan ko po kayo mabilis.
Pero alam nyo na po ito, review lang to, review. This is just a review. Gusto ko mamaya doon sa effect. I will emphasize more on the effect. Pero itong mga procedure, mga paraan, paano gumugol ng oras at magkaroon ng isang malakas na presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Una, alam nyo pong alam na yan, panalangin. Well, ang taong prayerful is, sabi nga, full of the presence of God. Ang panalangin ito ay pakikipag-usap sa Diyos sa personal, tapat na paraan. When you pray, this is about talking and dialoguing with God in a very honest and sincere manner. Kaya lahat ng seryoso sa Diyos ay nananalangin sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, seryoso ka ba sa Diyos? Kailan ka uling nanalangin? Di ba? This is how we can really have the presence of God. At yung presence na yan, when we pray, pwedeng tahimik o nagsasalita. Ang panalangin pwedeng maingay. Pwede rin pong tahimik. Kaya wag niyo pong i-criticize yung mga tahimik, kayong mga maingay. At kayo namang mga tahimik, huwag niyo namang i-criticize na nagyayabang yung mga maingay. Because in both ways, we can really experience God. So, nakabalangkas, structured ang pananalangin. Ano po yun? Di ba sabi ni Lord, Ama naming nasa langit? No, sambahin ang ngalan mo. Okay? Dito sa lupa, para nang sa langit, structure. Tapos humingi ng blessing, humingi ng pagpapatawad at magpapatawad. Ibig sabihin, nakabalangkas tulad ng panalangin ng Panginoon. Kabilang ang pagsamba sa balangkas na yan, pagsisisi, pasasalamat at mga kahilingan. Ang tawag po doon ay structure of prayer. At yan po ay pag sinabi nating panalangin na nagdadagdag ng presensya ng Diyos sa iyong buhay, kusang loob. Hindi kailangan takutin, suhulan, purihin, at ano paman. Dapat yan kusang loob mong ginagawa. Amen po ba? Kaya lahat ng nagdodonwa, say amen. Parang dami nyo talaga, parang hindi totoo. Kusang loob yan eh. Hindi kailangan takutin ka pa. Siyempre, of course, as a training para maranasan mo, pinipilit kayo. Pero pag marunong ka na, kusang loob na yan. Lahat ng marunong, kusang loob na nananalangin. Amen po ba? Lumapit kayo sa Diyos, sabi sa James chapter 4 verse 8, look at this open provision, at lalapit siya sa inyo. And how can we do that? We can do that through prayer. So katulad ito ng paglalaan ng pakikipag-usap sa ibang tao. Madalas nga, di po ba? Madalas nga nating marinig kung sino laging kasama o kausap mo, nagiging kamukha mo. Di ba? Subukan mong kausapin at babaran yung mga taong magagalitin. Isang araw, isa ka na ring magagalitin. Subukan mong babaran yung mga taong mainggitin. Isang araw, puno ka na ring kainggitan. Ganun po talaga ang tao, created in that being. Very contagious siya. Ibig sabihin, nahahawa talaga siya. Kung merong mga hahawa sa atin, piliin ko na ang Diyos ang manghahawa sa atin. Amen po ba? At mangyayari yun kung ikaw ay nananalangin. Have you heard this isang case na katotohanan ito na nakita? Tingnan natin sa Exodus 34:29. Look at nyo, gaano katagal nagbabad si Moses sa panalangin sa Diyos. Look at this. Nang bumaba si Moses, right after 40 days and 40 nights with the presence of God, praying, talking, fellowshipping with God, walang putol, walang tigil. Look at what happened. At pwede rin mangyari ito sa atin. Not just for Moses, but for every one of us. This is an open blessing and open provision for all of us to experience the presence of God. Ang sabi niya in Exodus 34:29, nang bumaba si Moses right after the 40 days and 40 nights sa bundok ng Sinai, dala ang 2 tapyas na bato na patotoo sa kamay niya. Habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang muka ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Ang balat ng kanyang muka, balat pa lang, ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Gusto kong tingnan yung katabi mo. Tingnan mo nga yung balat niya.
Kaya sa balat pa lang napaghahalata na kung mapanalangin ka, di ba? Ay, totoo po yan. Tumatama yan sa spirituality at lalong tumatama rin yan sa physicality. Kaya, mga Tagalog, bigyan nyo ang konting porgida sa Kapampangan. Kaya kayong panebusangot. Yung puno ng kabuisitan sa buhay. I doubt na prayerful kayo. Because what? In and out the beauty of God, nangahawa yan. Nang bumaba si Moses, isang version pa, sa bundok ng Sinai, dala niya 2 malalapad bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Kaya magandang magtinginan kayo ng katabi mo kung nagkakasilawan kayo, nagkakabuisitan kayo. Diba? Alatang-alata talaga eh. Hindi mo matatanggal. Ang mga taong nagbababad sa panalangin sa Diyos, halata po yan. Yan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng makeup. Kahit anong igadgad mong pula, asul at dilaw dyan. Diba? Mahahalata yan. Diba? Kahit anong tattoo mo dito. Tattoo dito. Kahit anong dugtong ng peking pilik mata mo. Diyos ko po, hindi nakukuha yan dyan. Nakukuha yan sa babaran, sa panalangin sa Diyos. Lahat ng iwala sa amen. Manalangin tayo. Kaya yan ang isang bagay na binabanatan ni Satanas sa mga anak ng Diyos. Yang sila'y huwag manalangin kasi mapapaganda sila sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya pala makintab ka. Diba? That's so simple. Diba? That's so simple. Mga paraan, paano gumugol sa oras ng presensya ng Diyos? Ari nawa, maglaan tayo ng mahaba. Dagdagan nyo na, i-goal nyo na. Dagdagan nyo na yung oras ng pananalangin. Mag-don't watch na kayo. Imagine, ako po kanina, I woke up, naunahan ko yung alarm ko, 4:30. 4:18 exactly, I woke up. Then as I woke up, I pray, then I read my Bible, then I walk at least 35 minutes as my routine. A lot of things. And as I walk talking with God. Pwede yun. I walk talking with God 35 minutes. Diba? Kasi mangangaral ako ngayon, alam namang makita nyo dito, kulubot na obet ang makita nyo dito, diba? Para magbagsakan din kayo ng kulubot dyan. Yan yung una. Pangalawa, pagsamba. Yan ang structure ng presensya. Kasi hindi natin alam paano nga ba talaga makukuha ng strong investment by the presence of God? Hindi po yan nabibili, hindi po yan napagkukunwari. Di po ba? Kaya kayo manangangaral dito, madali. Makita ko, magkukunwari lang kayo. Kunwari, magaling kayo. Nag-AI lang kayo. Di ba? Nag-chat GPT lang kayo. Di yan pwede ganoon. Maganda nga may chat GPT kayo, pero babad kayo kay Lord. Alam niyo po ba, pangalawa, pagsamba. Pag-awit, ang ibig sabihin po niyan, pagpuri, pagninilay-nilay sa kalikasan ng Diyos. Sa pamamagitan ng musika o katahimikan. Either, you can do it and hear it from the Lord. Ang pagsamba ay paganyaya ng personal na karanasan sa presensya ng Diyos. That's why when we worship, this is just a corporate. We are doing it corporate, but you can do it personal. Pag sinabi ng corporate, pareho po yan. Tayo nagsasamba, ibig sabihin, we are inviting, pag nagsimba ka, we are inviting the presence to experience the presence of God in our life. Kung ginagawa mo rin yan araw-araw, not just Sunday, you are inviting the presence of God in your life. In your own life. Ang mahirap, yan din talaga ang binabatanan ni Satanas para hindi mo magawa. Di ba? That's why, sabi sa Psalm 22 verse 3, sabi ng Diyos, gayon man ikaw ay banal, nakaluklok sa mga papuri ng Israel. Alam niyo po bang ang Diyos ay umuupo sa pagsamba ng kanyang mga tao? Kaya kung sumamba kayo ngayon sa araw na ito, we worship God, inuupuan niya to. At kapag inupuan ng Diyos,
Ang bawat pagsamba, ang big sabihin nyo, naglalatag siya ng kanyang presensya para makuha ng mga taong sumasamba sa Kanya. Kaya lahat ng nakakuha ng presensya ng Diyos, kanina habang tayo kumaawit, say Amen. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, kaya makintab ka na ng konti. Di ba? Konti-konti. Kikintab at kikintab. Yan ang paraan. Iba pang paraan. Kasi minsan yung mga paraan na yan, just basic, it's just a review. Hindi na natin ginagawa. Kinatatamarang ginagawa. At naloloko ka kay Satanas para gawin niya. Di ba? Ang daming gustong gawin pagkabukas ng umaga. Pero lagi kong sinasabi ito, ang pwedeng magandang gawin mo pagkabukas ng umaga, ibabad mo muna ang sarili mo sa panalangin, sa pagsamba sa Diyos, sa Kanyang mga salita. Pangatlo, anong paraan para makakuha tayo at dumugol ng oras sa presensya ng Diyos? Pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan din po ang ayaw ni Satanas, magbasa ka ng Biblia. Lahat ng nagbabasa ng Biblia, say Amen. Talaga? Kala nyo ganun lang kasimple pag nagbasa ng Biblia? Si Moses, bakit siya gumanda? Nanalangin, sinamba ang Diyos, at ano pangatlo? Naririnig niya ang Diyos sa bundok ng Sinai. Saan mo maririnig ang Diyos? Sa Kanyang Biblia. Diba? Ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng Kanyang salita sa Bible. Ang pagbabasa ng Biblia ng dahan-dahan, pagninilay-nilay at may panalangin ay nakakatulong sa iyong marinig ang Kanyang tinig. And if we are getting the voice of the Lord, we are getting the presence of the Lord. I repeat that. Kapag naririnig natin ang tinig ng Diyos, nagkakaroon tayo ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Naranasan niyo po bang may nagalit, nagsabi sa iyo, tapos pagkatapos galit ka na rin? Bakit? Nakakuha ka ng kanyang presensya ng kanyang galit. Naranasan niyo naman sa positive. Merong isang taong masaya at kinausap ka, sumaya ka rin. Amen po ba? Ganon din ang Diyos. Kung ang Diyos ay banal at salita niya ay banal at nagsalita, kinukuha mo ang kanyang salita, nakakuha ka ng kanyang presensya at kabanalan. Amen po ba? Deserve siguro ng Diyos ang palakpak mo para dito. In Psalm 119:105, ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Because God Himself is a light. Kaya ang mga taong puno ng salita ng Diyos ay puno ng liwanag at puno ng direksyon ang kanilang mga buhay. Mamaya, babalikan ko yun. Yan po ang simple. Pray, worship, read the Bible. Di ba? Basic lang. Di ba? Pero yung mga basic na yan, yun ang pinakamahirap nyong isinasagawa sa buhay. Liban na lang kung nasa level of growth ka na, hindi ka na nahihirapan. Mga paraan, paano gumugol at magkaroon ng investment sa presensya ng Diyos? Pananahimik. Dito siguro maraming bagsak. Alam nyo, paggalaw, pagdaldal, paggawa, pag-ingay. Meron ba kayong panahon na nananahimik lang kayo, wala kayong ginagawa at pinakikiramdaman mo lang ang Diyos? Meron po noon. Mga panahon na uupo ka sa isang sulok ng tahimik na oras at wala kang gagawin, wala kang sasabihin, hindi ka magdadasal, just waiting upon the Lord. No, di po ba? Nakaupo sa katahimikan, nagmumuni-muni sa kabutihan ng Diyos, isang talata sa Biblia o simpleng pananahimik sa harap niya. Bakit? May sinabi ba siya? Yes. Sabi sa Psalm 46 verse 10, yung nakalagay sa aking office, be still and know that I am. Manahimik ka at malalaman mo ako ang Diyos. Marunong ba kayong manahimik? O marunong lang kayong umingay? Gawin nyo rin po yan. Because that is an investment of the presence of God in our lives. Mga paraan, paano gumugol ng oras sa presensya ng Diyos? Not just stillness, but also hearing, yung pakikinig. Well, kanina, you are reading. But upon reading, at the same time sana, may naririnig ka na salita ng Diyos. Hilingin sa Diyos na magsalita at maghintay ng may pag-asa. Minsan siya ang nagsasalita sa pamagitan ng pag-iisip. Banal na kasulatan, yung Biblia sinabi mo.
o kapayapaan sa iyong puso. Kaya napakagandang manahimik eh. Then kung meron siyang pinabubukas niya yung Biblia, buksan mo. Kasi bakit? Magsasalita siya. And that's how we do yung tinatawag nating pakikinig. Kaya, ilan lang po yan kung titingnan natin. Just 5. Pray, worship, listen, ano pa? Hearing, 5 bagay na simpleng sanang kayang-kaya mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya mo eh. Di ba kayang-kaya mo? Ang tanong lang, huwag na kayo magsalita pabalik. Talaga bang ginagawa mo? Kasi sayang yung isang bagay na maganda na kaya mo, tapos hindi mo siya. Di ba? Kaya, sabihin mo kay Lord, gagawin ko, Lord. Matyong yang, ba ayaw yata. Sabihin mo, gagawin ko, Lord. Well, para po maging consistent yung investment, the good investments of the presence of God, anong gagawin? Una, be consistent. Maging consistent po tayo. Ano yung consistent? Tuloy-tuloy. Saan ka man ng lugar, tuloy-tuloy. Ano mang appointment mo, tuloy-tuloy. Huwag mong babaguhin. Huwag mong babaguhin yung ikaw ay prayerful. Huwag mong babaguhin na ikaw ay yung worshiper. Huwag mong babaguhin that you learn how to listen. Huwag mong babaguhin na nagbabasa ka ng Biblia. Huwag mong babaguhin. Ibig sabihin, this is consistent. Yumaman ka man at patuloy na pagyaman, gawin mo pa rin yan. Lahat ng niniwala, say amen. Palakpakan mo ang Diyos at gagawin mo yan. Pag sinabi natin consistent ang regular na oras sa Diyos ay nagdudulot ng pagiging sensitibo sa Kanyang presensya. Alam mo kung consistent mong gagawin yung 5 na yon? You pray, you worship, you read the Bible, you listen, and you have a stillness. Then, you hear, grabe, ikaw na. Isang araw para kang Moses, balat mo pa lang, kumikintab na. Di ba? Kaya sa isang linggo, ikita tayo ulit dito, nagkikintaban ang mga mukha natin. Amen po ba? Pangalawa, para hindi po yan nawawala, remove distractions. Ano pong ibig sabihin? Kung gagawin mo yan, patayin mo yung cellphone mo. Huwag mo lang sirain. Patayin mo lang, i-off mo. Ako gawin ko po yun. I-off ko muna yung aking notification. Kasi talagang pag nananalang ka, tumunog ka siya. Tatat! Sino kaya yun? Hanggang mag-pray ka, sabi mo, sino kaya yan? Bubuksan ko nga. Biruin mo, kausap mo ang Diyos, tapos magbubukas ka ng cellphone. Walang iya ka, sasabihin mo. Di ba? Biruin mo, may kausap kang banal na Diyos, tapos tutunog lang ang cellphone mo, tatalikuran mo. Kaya off your phone. Umanap ka ng tahimik na lugar. Gusto mo, pumunta ka doon sa bypass at lumakad ka sa pilapil, sa gitna ng bypass. Manahimik ka doon. Di ba? O kung meron kayong sa kwarto nyo po, remove distractions. Ugaliin nyo pong patayin ang cellphone pag kayo nagde-devotion, nagbabasa ng Biblia. Patayin, hindi po yung cellphone, yun lang pong connection. Yun, to make it clear. Baka sa cellphone kayo nagsusulat eh. Patayin mo muna yung connection para walang tutunog-tunog dyan. Amen po ba? Lahat ng gagawa, say amen. Consistent, remove distraction, start small. Kung hindi po nagagawa, magsimula ka ng simple, pero consistent. Kahit na 5 hanggang 10 minuto sa isang araw na nakapokus ay mahalaga. Sabi ko nga, if you're going to do it in the first 21 days, you are developing a hobby. Then another 21 days, 42 na, you develop a lifestyle. Kaya pag nadali mo yan ng 42 days, isa ka ng kikintab at kikintabang pagmumuka dahil sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Napakagandang investment. Another, invite Him in. Magsimula sa isang simpleng panalangin tulad, Diyos, nais ko pong makasama ka. Tulungan mo akong madama at magkamit ng iyong presensya. Kung ikaw ang Diyos, sa palagay mo, ipagdadamot niya? Isa kang masikap, masinop at pinagandaan na gusto mong magkaroon ng presensya ng Diyos. Ano sa palagay mo? Magdadamot ang Diyos sa'yo? Hindi niya ipagdadamot ang kanyang presensya. Best investment,
Yes. That is the best investment. Araw-araw, do it. Gawin mo yan. Ngayon, bakit ko po sinasabi yan na napakahalaga? Ano nga ba ang pakinabang kapag tayo ay namumuhunan sa presensya ng Diyos? What is now the benefit? Magiging ano ako? Yan ang magandang usapan, di ba? Kaya dito magkakasabukan tayo kung totoo yung gagawin mo. Dahil kung totoo ang gagawin mo, siguradong magkakaganito ka, boy. Dahil ang bahaging ito ay wala kang ibang pagkukunan ng biyayang ito sa Diyos lang. Sa presensya lang ng Diyos. Ano ang mga pakinabang kapag tayo namumuhunan sa presensya ng Diyos? You pray, you worship, you read the Bible, you hear, you listen, you have that stillness in the presence of God. What will happen then in your being? Sa'yo, anong mangyayari? Di ba kay Moses kanina nakita natin may nangyari? Hindi lang po balat ang lumitaw sa kanya. Kaya po si Moses, ginawa siyang Diyos sa totoo lang, ng maraming nagkamali. Akala nila Diyos na si Moses. Nakakuha lang siya ng presensya ng Diyos. Yun ang mahirap sa tao Napaka-mystic natin. Pag nakakuha ka ng maganda mula sa Diyos, yung maganda na yun na yung Diyos. Di ba? Hindi po. Hindi nagbabago. Diyos pa rin ang Diyos. So, ang paglalaan ng oras sa presensya ng Diyos ay nagdudulot ng malalim at pangmatagalang benepisyo. Kapwa, spiritual at praktikal. Makinig po kayo mabuti dahil ito na po yung pakinabang na walang lugi. Bagamat hindi nito ginagarantiyan ng isang buhay na walang problema, of course, we will have that. Binabago nito kung paano ka nabubuhay, kung sino ka, at kung paano mo pinangangasiwaan ang lahat mula sa mga relasyon hanggang sa mga mahihirap na bagay. Yan ang mahalaga na maging ganyan ka. No? A person without problem, but a person na nabago ang buhay, kung sino ka, paano mo pinangangasiwaan, how to manage everything in connection with the relationship and difficulties in life. Narito po ang ilang magandang pakinabang sa paggugol ng oras sa presensya ng Diyos. Bakit kailangan mo siyang gawin? Dahil kapag hindi mo siya ginawa, lahat ng huling sasabihin kong ito, may I give it in positive way. Kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, consistent, tinatanggal mo yung distractions, anong pakinabang? Ito ang magiging pakinabang 100% and absolutely true will happen. Itong mga bagay na ito. Kaya lang, may I caution you, pag hindi mo siya ginawa, ito rin yung magiging kalugihan ng iyong buhay. Just try it. Una, pag ikaw ay bumababad sa presensya ng Diyos at humihingi ng presensyang yan sa iyong buhay, meron kang tinatawag na blessing of inner peace and rest. Ang inner peace po ay hindi po siya for sale. Hindi rin po siya pwedeng minahin. At lalo na yung spiritual rest, ito po ay nakakamit lang sa presensya ng Diyos. That's why peace is that's why peace is a fruit of spirit. Kasi galing lang siya sa Diyos. Wala siyang ibang pinagmumulan. So you can only get it in the presence of God. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng katahimikan na lagpas pa sa pangunawa. Ito yung blessing mo, yung kung kanina ginagawa mo yon, yung prayer, yung reading the word, you worship, you listen, you have that stillness. And this is also your loss. Kalugihan mo naman ang rest na yan at ang peace na yan kapag hindi mo siya ginagawa. Kaya maraming taong balisa at takot sa buhay. Kasi bakit? Kinukulang ng presensya ng Diyos. Anong sabi? Sinabi ba? Isaiah 26 verse 3. Verse 3 po yan. Not 33, just 3. Sabi niya, Panginoon, binibigyan nyo namang lubos na kapayapaan. Sino? Ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sino lang po nagbibigay ng kapayapaan? Not the place, not the person, not the things, not the wealth, not even the health. Sino lang po? Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Kanino? Sa mga taong kayo lagi ang iniisip. Paano mo maiisip ang Diyos kung hindi ka nananalangin sa Diyos? Diba?
Maiisip mo lagi ang Diyos kapag nananalangin ka sa Diyos. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Sumasamba ka sa Diyos. At alam nyo, ano pong benefit niyan? Pag sinabing may inner peace and rest, nawawala ang stress at pagkabalisa. Kaya instead ng stress ay madagdagan, nawawala po siya. Bakit? Dahil meron kang presensya ng Diyos, hindi presensya ng stress. Amen po ba? Pagkabalisa. Di ba? Di ko alam anong pagkabalisa nyo. May impeachment, nababalisa kayo? Siguro hindi naman. Mura ng kamatis ngayon, siguro hindi na. Dati nung nagmahal, balisa kayo di ba? Nagmalambawang, nagmahal sibuyas. Ngayon, ang karne ng baboy, 400 plus. Na-update lang ako pag kumakain ng baboy. Di ba? Bakit? Nababalisa ba kayo? So, sana hindi na. Anumang bagay hindi magpapabalisa sa iyo kapag meron kang investment of the presence of God in your own life. Nananiwala, say amen. Nagsisimula kang magpahinga kahit na ang buhay ay abala. Alam nyo, yan ang pinakamahirap sa buhay. Yung puno ka ng abala at pagod at wala kang pahinga. Kaya isang araw, patay ka na. Diba? Kaya marami pong na-stress. Kaya marami po ngayon may high blood. May low blood. Lahat na lang ng blood. May problema. High, low. Hindi mag-normal-normal. Diba? Bakit? Ang kulang mo kasi, hindi naman maintenance. Presensya ng Diyos. Amen po ba? Lahat na lang ng asukal kumakabit sa dugo mo. Diba? Diabetic. Ayaw matunaw-tunaw yung mga asukal dyan. Kasi bakit? Abala ka, stress ka. Kasi hindi ka marunong magpahinga sa presensya ng Diyos. Amen po pa. And that is the blessing of having the presence of God. Dalangin ko ng biyaya at pagpapala, paglalaanan mo yan. Amen po ba? Pangalawa, not just inner peace and rest, kaliwanagan at karunungan at direksyon. Anong ibig sabihin? Wisdom. Sabi niya, at liwanag at direksyon. Kapag malapit ka sa Diyos, hindi ka ligaw-ligaw. Nagbibigay siya ng pananaw at patnubay. Yan ang pinakamaganda sa buhay. That you are being guided, that you are being protected, and you know what to do in life. Anong sabi sa Kawikaan 3:6? Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sino? Ang Diyos. Kapag may presensya ng Diyos, may kaliwanagan, may karunungan, at may direksyon ng buhay. Amen po ba? Grabe kung wala ka nung prayer, lost lahat yan. Kaya wag mong iwawala. Nagiging mas malinaw ang mga direksyon. Natuto kang, sabi nga, marinig ang kanyang tinig at magtiwala sa kanyang pangunguna. And that is the presence of God. Presensya ng Diyos. Pangatlo, anong benepisyo kung tayo gumugugol ng panalangin, gumugugol tayo ng pagsamba, gumugugol tayo ng, ano yun, yung parang nag-i-echo. Gumugugol tayo ng tinatawag nating wath, worship and hearing and stillness, at gumugugol tayo ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yun, na hindi mo mabibili sa SM, sa Alphamart, sa 7-Eleven, sa Uno. You cannot buy rest there. Neither inner peace, direction, at lalong hindi mo mababayaran ito at mabibili sa kanila yung spiritual na lakas at renewal. Do you want that spiritual strength and renewal? Ang Diyos ay nagre-refresh at nagpapalakas sa iyong kaluluwa kapag nakakaramdam ka ng pagkabagod. Lahat ng niwala dito, say amen. Sabi mo, gusto ko yan, Lord. Sige, yung ayaw magsumambit, Lord, huwag mong ibigay, Lord. Diba? Yeah, because we are declaring. Sa Isaiah 40:31, it said, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng
How you trust the Lord? You pray. How you trust the Lord? You worship. How you really trust the Lord? You read His Word. How you really trust the Lord? You listen and waited upon the Lord and waiting upon the Lord ng tahimik. And by that, anong mangyayari sa iyo? You will be refreshed. Amen po ba? Maniwala kayo, ang buhay na to, mapapagod at mapapagod tayo. We will be tired. But ang maganda, kahit tired ka, you can always be refreshed by the presence of God. Lahat ng niniwala doon, say amen at palakpakan natin ang Diyos. Mas magiging matatag ka. Yan na po yung pinakamaganda sa buhay. Dahil kung datnan ka man ng problema at kapag subukan, kung matatag ka, tuloy ang buhay. Kaya lang, may ganyan ka lang kapag may presensya ng Diyos. Lalong lumalakas ang iyong pananampalataya sa mga pagsubok. And that is the blessing of having the presence of God. Pangapat, lumalalim ang relasyon sa Diyos. Alam niyo, wala na pong pinakamagandang mangyari sa atin, kundi ang maging maganda at malalim ang relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Ang paglalaan ng oras sa Diyos at nagdudulot ng pagiging malapit tulad ng isang pagkakaibigan. Kaya sabi kanina sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Maliwanag, di po ba? And may I tell you this, kung meron kang Diyos every day, it seems you have everything. Pero alam niyo ang baligtad nun? Kung sa araw-araw, hindi mo nararanasang may Diyos ka, you lose everything. Kaya ano po ang everything? It's God. Yan ang aim natin. Mas personal mong nararanasan ang kanyang pagmamahal. Hindi mo na siya tinitingnang malayo at nagsisimulang makilala siya bilang malapit at totoo. And that's it. Hindi mo po yan mabibili saan mang barkadahan, saan anumang swimmingan. You cannot get that. You can only get these things from the Lord. Kaya manalangin ka, sumamba ka, magbasa ka, makinig ka, manahimik ka sa presensya ng Diyos. That is an investment in your life of the presence of God. Panglima, proteksyon at kapayapaan sa mga spiritual na labanan. We are all this battle. Pag ikaw ay pinagarian ng Diyos, you enter into a true battle spiritually. Wala po. Inevitable po yan. Laging meron yan. Ang presensya ng Diyos ay isang lugar na kaligtasan at kapangyarihan. Anong sabi sa Psalm 27 verse 1? Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Do you remember these people? Sina Shadrach, Meshach at Abednego? Walang kinatakutan. Dahil may presensya ng Diyos na nag-aari sa kanilang buhay. Daniel, si Pedro, si Pablo. Makita mo yung mga taong to kahanga-hanga. Isa po sa hinahangaan ko sa kanila. Bakit nila naranasan ang mabuhay na walang takot kahit papatayin mo na sila? It is because of what? It is because of the strong presence ng God sa kanilang mga buhay. Kaya ikaw, kapag may strong presence ng Diyos sa iyong buhay, I tell you, wala kang masyadong katatakutan. Amen po ba? Yan yung pinakamasarap na buhay, yung hindi ka matatakutin. Hindi ka ganong natitinag ng takot, tukso o spiritual na pag-atake. And then, the sixth benefit, kung nangyayari sa iyo lahat yan, nagbabasa ka ng Biblia, nananalangin, sumasamba, nananahimik, nakikinig. Anong mangyayari? Ito na yung isa pang pinamakat. Pagbabago ng karakter. Wala nang pinakamainam sa atin kundi mabago yung mga kabulukan natin. Di ba? Me and myself. Lahat tayo may kapangitan. Lahat ng may kapangitan dito, say amen. Talagang meron pang gusto magkunwari, ayaw mag-amen. Yeah. I tell you, amen to that. But yung kapangitan na yan ay kayang pagandahin ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Kung marunong ka magbasa ng Biblia, kung marunong ka manalangin, kung marunong ka sumamba, yung kapangitan yan ay tatalunin ng kagandahan ng Diyos. Ang panahon na kasamang Diyos ay nagbabago sa iyo mula sa loob na pagkatao papunta sa labas na ugali.
Kaya ang laki ng pag-asa mo sa asawa mo kapag may presensya ng Diyos. Di ba? Yung mga buwisit na asawa, malaki pag-asa niya. Di ba? Bakit? Ba, lahat naman may pag-asa sa presensya ng Diyos, di ba? Kaya yayain mo siya na magpresensya kayo ng Diyos. Di ba? Huwag lang kayo puro cellphone. Bakit? In 2 Corinthians 3:18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang ito yung ginagawa niya, unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. So meron bang pagbabago pag merong presensya ng Diyos? Malaki. Sabi mo, malaki. Kaya sabi mo sa katabi mo, laki ng pag-asa ko talaga sa Diyos. Grabe. Di ba? Nagsisimula kang masalamin si Kristo sa iyo sa pagmamahal, pagtiyatsaga, pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili. Ikaw na ang magkaganyan. Pero sabi ko nga, kapag hindi mo ginagawa yan, pagtitiisan ka lang, yung kabuisitan mo yan, yung umaga pa lang, busangot ka na, no? Tapos maghapon, dakdak ka ng dakdak ng walang kwenta. Pagtitiisan nyo po yan sa buhay. Kapag walang presensya ng Diyos. Nasanay lang kayong magtiis pero hindi kayo blessed. May I repeat that? Nasanay lang kayong magtiis pero hindi kayo. Pero kung ikaw ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, sumasamba, nananahimik, nakikinig, laki ng pag-asa. Lahat ng malaking pag-asa sa amen at palakpakan natin ng Diyos. Ang iyong mga hangarin ay higit na nakaayon sa kanyang kalooban. Yan po yung maganda. Lahat ng gusto natin ay gusto rin ng Diyos. Wala nang gaganda sa buhay na yan. Pangpito, ang blessing mo kapag nananalangin ka, nagpipray ka, sumasamba ka, nakikinig ka at nananahimik ka sa presensya ng Diyos. Kagalakan na hindi nakadepende sa mga pangyayari. Kahit anong nangyayari, masaya ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo yon? Kahit ano nangyayari, masaya pa rin tayo? Yan ay pinakamagandang buhay. Alam niyo, makinig po kayo, itong pinagsasabi ko, hindi po ito pantasya, possibility po lahat to. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng malalim na pangmatagalang kagalakan na hindi may bibigay ng mundo kahit sino. Kahit saan. Only the presence of God. Amen po ba? Psalm 16 verse 11. Itinuro ninyo sa akin ang landas na patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. Wow! Ano yung landas na yon? Presensya niya. At sa piling nyo, eto yun Ito nga yung sinasabi ko aking matatagpuan ang ligayang wath. Kanino piling? Hindi dyan sa katabi mo, sa piling ng Diyos. Hindi yan sa lugar. Hindi yan sa bagay. Hindi yan sa pangyayari. Sa Diyos lang. Kahit mahirap ang buhay, nananatili ang saya dahil nakaugat ka o nakaugat ito sa Kanya. Amen po ba? Pangwalo, ito na yung magandang blessing. Ito na yung magandang privilege. Mas makapangyarihang gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan mo. Alam mo yon? Gagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Kapag napuno ka ng Kanyang presensya, mas epektibo ka sa paglilingkod at pagmamahal sa iba. You can love others and you can serve God and others. Because John 15:5 said, ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga, ang taong nananatili sa akin at ko rin sa Kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Huwag tayong ihiwalay sa Diyos. Amen po ba? Nagkakaroon ka ng espiritual na otoridad at kalinawan sa iyong tungkulin. Masanda kang tulungan ng iba na makaharap ang Diyos. Let me end. Alam niyo po ba, ang pag-i-invest sa presensya ng Diyos ay hindi tungkol sa pagsuri sa isang bagay na
sabi nga, mahalaga. Ito'y tungkol sa paglinang ng isang buhay na dumadaloy mula sa Kanya at hindi lamang para sa Kanya. Abang mas maraming oras ang iyong ginugugol sa Diyos, mas dinadala mo ang Kanyang presensya sa iyong pang-araw-araw na buhay, trabaho, relasyon, hamon, at mga desisyon. Sinong kasama mo sa lahat ng yan? Ang Diyos. Kaya start, yung iba naman na gumagawa na, continue, be consistent, dagdagan nyo pa. Yung hindi pa, start to pray, start to worship, start to read the Word of God daily, start to have a time of stillness, and start to listen to the Lord. I tell you, sigurado to. You will be the blessed person living ever in this earth. Lahat po tayo tumayo. Idasal natin lahat ito sa pamagitan ng awitin. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, and more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, and more than yesterday. I need you more, and more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more, and more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord. So much more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Okay, just listen. Last Thursday, I was invited in Valenzuela to speak to mga katatayan, puro lalaki. Then the message, ang kanila pong team ay pinanday in 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Then I gave this illustration, lahat ito para sa atin. Tayong lahat ng tao ay dumaan sa isang kalagayan na parang bakal na nandyan lang nasa isang tabi, kinalawang nabulok ang pagkauri niya bilang isang bakal. But there was merong isang pandero, magpapanday. Dinampot niya yung bakal na yon at nag-isip kung paano niya ito mapapaganda at muling magagamit ng maayos. Ang bakal na nabasura, na ilagay sa tabi, kinalawang na dumihan, kinuha niya yon, linisis at idinaan niya sa apoy na magbabago sa kanyang uri. And then eventually yung bakal na yon, dito dati may nakikita kayong karit, bulok, tabak.
ano paman, sila po'y galing sa bulok na bakal. Alam nyo, maganda sa ating buhay, para tayong bulok na bakal. Ang maganda, dinampot tayo ng Diyos. At sa pagkadampot sa atin ng Diyos, hindi lang niya gustong pagandahin. Hindi lang niya gusto itong lumabas na maganda at kagamit-gamit. Ang maganda sa Diyos, yung kanyang mismong presensya, ay gusto niyang ilagay sa mga pagkatao natin. At inilagay niya yon. At tuloy-tuloy niya pong ilalagay yon sa mga buhay natin. That's why sa paniniwalang ito mga kapatid, let's sing this once more. At itaas natin ang ating mga kamay habang inaawit natin ito yung I Need You More. I need you more than yesterday. I need you more, and more than words can say. I need you more than ever before. I need you. Come on, just say it. Close your eyes, just say it, and raise your hand. Just say it to the Lord. Sabihin mo, Lord, I need you more. More than yesterday, I need you more. Come on, just say it to God. And more than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. And this is the word of the Lord today as you close your eyes and raise your hands. Sabi ng Diyos, when you pray, you have me. When you worship me, you have me. When you read my word, you have me. Pag nanahimik ka, you will have me. Pag nakinig ka, you will have me. And this is what the word of the Lord. Not just today, umpisahan na po natin ito ng araw-araw, you will have the presence of God. Palalaming Diyos, minsan pa, maraming pong salamat. Salamat sa grasya ng iyong presensya. We thank you, Lord God. We believe not just this day, but in these coming days, sasaamin ka. Sasaamin ka, O Diyos, at sasaamin ka. Salamat po, Diyos. Salamat po. Pinagpapala ko pong lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, take your seat. Pwede po bang lahat ay nilingan ko po muling tumayo? Tayo po naman ay dadako sa paraan ng pagbibigay. It's part of the investment natin sa Diyos. At kung paano nag-invest ang Diyos sa atin ng pinakamataas at pinakadakila para sa Kanya. Ama namin Diyos, Ama namin banal, patuloy o Diyos na napakabuti niyo Panginoon. Diyos na nagbago ng buhay at patuloy na binabago ang aming buhay sa paraan o God ng aming pamumuhay. Lalong-lalo na o Diyos sa aming mga pagbibigay o God. Lord, maraming salamat sa puso o God na nag-aalab sa isang masigasig Panginoon na nagnanais na makapagbigay sa inyo o Diyos ng tapat. And thank you for the works of your hand, a gracious works of your hand. And the presence of the Holy Spirit that drives us, O God, na ang puso namin, O Diyos, ay nag-uudyok, O God, that we can give cheerfully, O God, sa inyong harapan. Maraming salamat. Patuloy, O Diyos, na as we confess in our mouth, O God, that you are only God, na kayo lamang, O Diyos, ang aming sasambahin, kayo lamang ang aming pupurihin, kayo lamang, O Diyos, ang maluwalhati, kayo lamang, O Diyos, ang may taas sa lahat ng aming gagawin. Sa paraan ng pagbibigay, O Diyos, gamitin niyo, O God, sa ikalalawak ng iyong territory, sa kalalawak ng iyong gawain. At patuloy, O Diyos, na gamitin niyo, O God, ang mga bagay nito para sa kapurihan at sa kadakilaan niyo. Maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka
Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you.